Hey, what's up? What's up? Welcome back sa ating Lilac Lounge podcast. Again, this is M from Dubai. Dada from New Zealand. Grace from Singapore. And Ria from the Philippines. And we are from Lilac Lounge. D. Podcast. OBB intro. Hey. Welcome back sa ating Lilac Lounge. How's everybody? Kamusta ang inyong weekend so far? Good. It's We're the okay. Saturday We're fine. rest day. Relaxing, yeah. Okay. Today, nga pala, feedback doon sa last episode namin, maraming mga input doon. Sana pakinggan nyo ulit yung aming mga nakaraang mga podcast, yung mga episodes namin, uploaded na. And you can also answer our poll, mga Q&A question doon, and then you can also participate doon sa aming poll. You just have to choose kung ano yung mga sagot ninyo. And of course, if you have any suggestions or any topic that you want us to discuss, and you yourself, if you want to join the podcast, just leave us a message sa aming Facebook page, yung Lilac Lounge, and then you are welcome na mag-join sa aming podcast. So again, today ang topic namin is makikisabay tayo sa Gen Z. And as we all know, all of us, by this age, sobrang dami na nating karanasan pagdating sa pag-ibig. So today, ang pag-uusapan natin is yung bakit ang daming bobo. Not really the term bobo. Bakit ang daming bobo Bulag. sa pag-ibig. Yes, bakit ang daming Bulag. bulag sa pag-ibig. So bilang kami mga veterano na sa mga ganyang larawan. Wow. Veterans talaga. Okay. All of us, we believe na meron Parang kaming veteran. meron kaming mga opinion, mga karanasan namin at yung mga nakakasalamuhan namin na first-hand information at saka kung ano yung mga pwede nating matutunan sa pagdating sa pag-ibig. So let's start. Again, all of us, we came from different fields, but pagdating sa pag-ibig, nagkakaisa tayong lahat. We just want a love that is true, loyal, and of course, something na ipagmamalaki natin at kaya tayong ipaglaban. So, girls, are you ready? So, una, sino ang gustong unang mauna? Sino ang unang gustong sumagot? Bakit maraming bobo sa pag-ibig? Mahal eh. Number one, mahal eh. Usually, hindi mo naman pinapatakbo yung utak mo eh, di ba? Ano lang yan, parang ganun, mahal mo. Siguro in the middle na lang, bigla ako paisip, sige, patakboy na natin yung utak natin, huwag tayo masyadong ganyan. Pero Anong age yung nagkaroon ka ng logical thinking na saglit, nakakabobo na to, parang this is not correct anymore? Hindi ko masasabi, siguro parang from that, matagal na, yung siguro from the beginning, medyo mature ako on the thinking na, wag ako magpapakatanga. Nandun ako sa ganun. Kaya laging parang ingat ako sa sarili ko. Yung, syempre, of course, may mga times talaga na, may mga times tayo talagang hulog na hulog, yung gagawin mo against all odds, mga ganyan. Pero, but usually, nandun ako sa stage lagi na iniingatan ko yung sarili ko. Kailan na Nandun lang ako. yan? Kailan? Siyempre, tagal na. Nagbilang. Kailan? Yun, pero yung mga ganun ako, lagi akong ingat. Yung, lalo na siguro yung mga siguro, siguro several years bago ako nag-settle down. Oo, yun yung mga time na talagang parang feeling ko naglolokan lang kami, tama na. Kaya kong ganun agad, kaya kong stop. Yung parang alam na yung break na ayoko na ng ganito, parang hindi naman to talaga magtatagal, or parang hindi naman siguro siya into me.
may mga ganyan, kaya kong mag-stop, kaya kong pumreno. May ganun ako. Mm. Sige, i-follow up question ko yan. Pero Hmm. pa-answerin ko muna sila Mama Maria at Go. si Mama Grace. Ikaw, Mama Grace, bakit sa palagay mo ang daming bobo sa pag-ibig? Hindi, siguro gano'n naman talaga, di ba? Pag nagmahal ka, parang, Titigil din ang video mo? hindi, pag nagmahal ka, ano wala ka nang pakailam sa iba or pag kung ano yung sasabihin ng ibang tao minsan. Kahit na alam mo, bulag-bulagan ka. Kaya, kahit alam mo yung tao, ah, hindi na into you or nagtitiis ka pa rin kasi alam mo ganun ka magmahal eh. Gusto mo kung sino yung kasama o karelasyon mo, gusto mo, 'di ba? Siya na rin yung for yung last, 'di ba? Oo. Kaya minsan kahit na alam mo nasasaktan ka na, nagtitiis ka pa rin eh. Ganun Mhm. yun eh. And ayun, siguro on my part, kaya nakapagtiis ng 10.5 years. Oh. Pero hindi ba? Kahit na marami kang naririnig, marami nagsasabi bakit ganoon or rin Yeah. hoping rin na in the end parang ito yung gusto ko mahal ko kaya Mm-mm. magtitiis ka. Correct. Kahit marami kang naririnig na negative or sabi-sabi, bakit nagtsatsaga ka or di ba? Bakit wala namang plano or andiyan ka pa rin. So siguro yun nga, kasi alam mo, sa sarili mo, mahal mo. Mm-mm. Kaya mo, It's siguro dadating naman, it's worth the risk, ganon. oo. Pero dumating na rin talaga yung point na syempre masasagad ka eh. Mm. Dadating yung time na na hindi na tama talaga. Parang sige. nagpapakatanga na lang talaga ako. Ako na lang yung nagmamahal sa sarili, di ba? Parang kasi pag nagmahal ka, dapat two-way dapat eh. Hindi yung one way lang. So, yun, dadating talaga yung point na mauuntog ka na na dapat kailangan mo na talagang tapusin. Pero during the process, yun nga, bakit pinatagal pa? Pero wala naman regrets. Yeah. Happy naman ng mga time na yung mga, pag masaya ka, di ba, syempre, mawawala yung mga ibang regrets or yung mga doubt pag andun ka sa na yun. Pero at the end of the day, yun nga, mapapaisip ka na rin talaga at the long run. Bakit ganoon or Pero yun, siguro ganun talaga pag nagmahal ka tanga. At saka Love is Mama blind, kasi, di ba? ang ano kasi niyan, walang question kapag sinabi kasi sa iyo na masaya ka kasi. Oo. Pag Hindi ganoon nila na, yun. tapos ang Tapos, laban. no? Tapos Kahit sino pa usapan. yan na umawat sa'yo, pag sinabi Oo. ng tao, oo, gago ako, oo, tinatanga ako, tinataran. Pero masaya ako eh. Anong Oo, gagawin? hindi Exactly. naman yung happiness mo Exactly. na Yeah. Kaya minsan, yun nga, kahit na marami ka narinig sa ibang tao or alam mo, Bulag ka na. oo, bulag ka talaga. Totoo talaga yung love is blind. Mm-mm. Pagdating sa pag-ibig. Ay, ikaw, how about you, Mama Maria? Bakit ang daming bobo sa pag-ibig? Siguro nga pag nag-umpisa ba o natuto kang ma-inlove sa isang tao, parang ang tingin lang sa paligid mo maganda. Oo. Kahit hindi naman Bed of yun roses lang. parang parang lahat lang positive, lahat okay lang. Mm-mm. Kahit alam mo minsan hindi pala tama yun o hindi pala ayos yun. Yun lang yung makikita mo kasi nga in love ka eh. Mhm. Hindi ka makakaramdam ng parang Hindi ka makaproblema ka. makapag-isip logically kasi nga namamayani yung Yes. yung puso, yung Parang heart mo. yun lang yung nasa sarili mo na masaya ka, in love ka, ganun lang. Pero hindi mo din alam kung ba't ba nga ang tao hirap na o hindi mahirap na hirap. Parang pag in love pag nai-in love parang ano na lang, parang okay lahat. Parang ganun. Nagiging Pero ganun impractical kasi sila. siguro talaga siya once na ma-in love ka. Ang next doon, ano na yung process nung mangyayari sa'yo pag Hindi naman pwede lagi ka in love, di ba? mas pala sa isang gano'n, sa isang sitwasyon ng love, ganyan. Oo. Kumbaga, hindi mo na alam yon kasi sa una nga, lahat sa'yo maganda, lahat okay, lahat masaya. Mm-mm. Kaya siguro ang tao, parang bulag lang, hindi nila iniintindi kung ano man yung sasabihin ng iba o kung ano man yung pupunahin ng iba.
kung ano yung mapapansin sa'yo, mapapansin na ginagawa mo. Kasi nga, okay sa'yo lahat eh. Masaya ka lang dun sa nangyayari, sa nararamdaman mo na yun. Mhm. Yun siguro, kaya sinasabing bulag ang mga tao sa pag-ibig. Pero I think rin, may malaking factor din kasi diyan. Ifa-factor in natin kasi yung well, sa edad din nung tao kasi. Let's say tayo totally masasabi natin nung na-inlove tayo first time, as in parang alam mo nakakabobo talaga. As in parang guguho ang mundo mo kapag hindi naging sa'yo yung tao na yun or pag nakipaghiwalay sa'yo yung tao na yun. Kasi nga parang it's a given na pagdating sa adolescent period at the age of, pagdating natin ng 15, 18, 17, 20 hanggang 21 to 24, napaka-illogical ng thinking natin. Kumbaga kasi parang this is the only thing na masasabi namin na ito yung naramdaman ko, hindi inimpost, naramdaman ko. So kapag naramdaman mo siya sa isang tao, kahit pa sabihin mong pinapansin ka or pinapahalagan ka at sinasabayan niya yung intensity ng love mo, hindi naman kasalanan ng tao na ganoon mo siya kamahal. Nagkataon lang na ikaw sobrang todo nung mahal mo sa isang tao pero hindi niya maibalik, 'di ba? So to the point na kahit parang so-so na lang yung ibinibigay sa iyo, dahil nga sobrang in love ka doon, pinapatronage mo masyado na, in love ako eh. Tong feeling na to parang hindi ko na to mararamdaman. Kailangan mailabas ko, kailangan ma-fulfill ko to. Dapat mahal niya rin ako. So kaya parang nangyayari doon, nagkakaroon ng premise na nagba-bargaining tuloy na hanggang dumating na doon sa point na nakakabobo na siya. Kaya hindi siya nakakapag-isip ng tama. Na kahit ginagago na siya, na kahit 'di ba, tinan mo ang lalaki, normally naman talaga ang lalaki sobrang lagi yan may option. Tayo kasi mga babae, kapag tayo nagmahal, even first time, naandun agad tayo sa, hindi, pang forever na natin yan. Hindi natin alam ang mga lalaki saglit, uy, isa ka lang sa mga first ko muna na batch. Hindi ako pang forever mo. Kaya sa atin, I was about to say that. Tama. diba? Kasi, kaya ang maraming naisip bobo. ko yan, yun yung difference ng lalaki at babae. Yes, sa Kasi perspective. siguro pagdating sa babae, nandun tayo sa emotional, lahat ng Yes. emotions, lahat ng effort gagawin mo. Kasi actually, Oo. hindi ko alam kung pare-pareho sa inyo kasi parang feeling ko ang babae, pag nagsimula ng relationship, ang ano natin, ang Ang goal nakikita natin sa natin, dulo na agad, sa altar. dulo na. Oo. Correct. Yun ang nakikita natin. Hindi tayo teka muna, dito lang muna tayo. Oo. Yung ganon, wala tayong ganon. Hindi natin alam yung mga boys natin, ang gusto nila, hoy, play muna tayo. Exactly. So, Testing nandun ng tayo. So, Pilipinas. nandun sa babae kasi tayo, lalaki tayo. Pero sa tayo Oo. kasi, mostly, kaya mas malaking percentage na nagiging bobo yung babae kasi sa Yes. lalaki. Because of that, Dahil dyan. dahil doon, na alam natin forever naman kasi na yan. Hindi naman And tayo parang, also, pumasok tayo sa relationship, stage 1 lang to. oo. Walang Hindi, tsaka, ganon. may kinalaman dito sa ating kinamulatang society. Social norm says, ang babae, sa bahay lang. Ang babae, yung nanay natin, lola natin, nabihasa tayo na sila ay mag-iintay lang sa ating mga tatay, sa mga lolo natin, na silang naghahanap buhay. Kung yan magloko, magkaroon ng babae, kulasisi, ganyan tawag di ba noon? Mag night club, ganyan pa ang noon. Sa mga disco, yan. Normal na magganon ang lalaki kasi yun yung privilege nila. Unlike sa babae, na-hone tayo na the moment na ipananganak tayo, dapat tayo isa lang ang ating mahal. Yung lalaking nakilala natin, kung sinong makakakuha ng ating puri, yun din dapat ang mag-end up sa atin sa kasal. 'Di ba? Nakakahon na agad tayo. So, sa atin, yung pagpapalaki na yun din yung naging rason kung bakit mas maraming babae ang nagiging bobo dahil nga doon sa ganung thinking. At saka minsan parang, di ba, parang, kasi mga lalaki, di ba, may choice sila kung sino yung diligawan nila. Exactly. Yes, isa pa yan. We don't have that option. So ngayon sa atin, mga babae, di ba? Kung sino na lang. So ngayon, sino dumating? Sino dumating? So, yun na lang yung i-cherish natin, di ba? Parang, ang iisipin mo na lang yes or no kung gusto mo o hindi, kasi diba? kung ikaw ang magpakitang motibo, napakasamang babae nito, ang dumi-dumi. Correct. Option sila eh. Kung sino niligaw na tayo, parang, pwede ba yung although may choice din naman tayo kung sino yung sasagutin natin. Pero minsan, pero gaano kadami kasi?
Kaya nga. That is kung may paano kung wala? options, di ba? That is kung may options Pero tayo. kung Oo. wala kang option, ito yung dumating sa'yo. So, ito na lang yung papahalagahan mo. Diba? Correct. Tama. Correct. So parang kahit hindi mo siya masyadong bet, saglit, siya lang ang naandyan. Susi Mm-mm. pa ba ako? Diba? Oo. Mm-mm. So yun. Correct. Tsaka may ano din tayo eh. Kahit babae, alam natin, may ego rin tayo. Yung parang, you need to make an effort, lalo na kunyari kung hindi naman ikaw yung first relationship, you need to make an effort para sabihin mo na, alam mo, dapat mas, ano ko dito, better ako dun sa dati, or Dati. dapat may ganyan, ako yung dapat matandaan niya. May ganun tayo lagi. Laging Oo. parang feeling natin nakikipag-upit tayo with other Exactly. Comparison. Mhm. At saka, sige, ipapasok ko na. Di ba, syempre, bobo sa pag-ibig. Hindi naman, I'm not really against doon sa may mga illicit relationship, lalo doon sa mga naging kabit. Kasi nga, syempre, dumaan din tayo dyan. Pero kasi, ang nagiging reason kasi, kung Dumaan bakit tayo ko sasabing bobo sa Dumaan pag-ibig. tayo dyan? Nadamay ka. Ako. Sorry, wag kang mandamay. Ayun na nga, ibig sabihin, I for one, kumbaga parang isipin mo, ikaw na nga yung nanghihiram doon sa lalaki. Tapos sa isip mo pa, Ria, Nag-experiment si Ria. Ayun, marunong ka na mag-virtual doctor na. Ano? mamaya training mo kay Jayden, ha? Ano lang, napindot ko lang. Hindi, ang napansin ko lang talaga, tayo talaga may issue tong mga babae na to. This is, yung kung ano yung nararanasan mo ngayon, this is what you tolerate. Di ba? Kung ano yung meron ka, kung ano yung kinalalagyan mo, yun yung tinotolerate mo eh. Ikaw, naging kabit ka dahil tinolerate mo. Unless naging kabit ka na hindi mo alam na ikaw pala'y kabit. Okay, sa kaso nung kakilala ko kasi, alam niyang kabit siya. At ito pa, nakikipagpaligsahan do sa legal. Parang sa isip niya, I am better than your wife. Parang, how dare you? Na you can never be the number one. You are always number two. Sa ego kasi ng lalaki yan, parang sabi nung friend ko talaga, ang mga lalaki hanggat maaari, ang ikukwento niyan na siya ay kawawa doon sa asawa niya. Na kesyo ganoon, napapabayaan siya, na kesyo nagger si misis niya. So ikaw naman na tanga, na tagapakinig, I can be better than her. Hindi kita inanag. Aasikasuhin kita, aalagaan kita, ibibigay ko lahat ng hindi niya kayang ibigay. So in the end, sino ba ang lugi? 'Di ba? Again, kung sino yung nagrereklamo, yun ang lugi. Yun. Depende rin kasi sa mga iba-iba kasi yung sitwasyon, di ba? Siguro, ayun nga, kapag nagmahal ka talaga, kahit alam mong mali hindi mo pigilan, alam mong mali, pero tinutuloy mo pa rin. Kasi nga, kumbaga, yun yung nagpapasaya sa'yo. May hope ka eh. Talagang may hope. Yung hope mo na, minsan, kahit may mali na, parang nag-hope ka pa na may maayos pa to. Magbabago pa. Laging may hope. Oo. Kasi iba, di ba sabi niya, psychological. Kung parang ipakita mo na kahit na alam mo niloloko ka na, ano pa rin. Pero hindi rin pala. Iba, nag-work. Pero yun sa, depende din talaga sa sitwasyon. Iba-iba naman talaga ng sitwasyon. Pero, yun nga. Ganun talaga eh. Pag nagmahal talaga. Pero mama, di ba parang it boils din doon sa self-worth ng tao? Parang if you know kung ano yung value mo. Parang if I may come back doon sa mga sa pinag-usapan natin kanina, mag-uumpisa talaga sa self-worth, no? Hindi naman natin natututunan yan in an instant eh. Kailangan natin pagdaanan na maging tanga muna bago natin ma-realize yung self-worth natin. Kasi kung yung, di ba sabi nga, ang partner, kung halimbawang complete ka na as an individual, ang necessity ng partner, hindi na talaga necessity. It's just an option. Kung masaya kang kumakain na mag-isa, okay ka na. Pero kung may sumama sa'yo at mag-join sa'yo na makikikain sa table mo at okay naman kayo, magiging parang magiging mutual yung magiging agreement ninyo, pati yung mga gusto ninyo, yung mga dreams ninyo, yung pareho kayo, nagsising kayo. It's a bonus. 'Di ba? Yeah. Pero I mean,
Kaya naman natin nasasabi to kasi itong age na natin na to, kumaga parang iba na kasi yung ano natin di ba? Angulo ng Thinking. pagtingin natin sa mga bagay-bagay. Kasi kung tayo nung bata-bata tayo, nakatingala tayo sa mga pangarap natin, ganito, sana ganito. Kasi sa napapanood Yeah. natin dahil nga tayo tapos ng mauntog, tapos na tayong masaktan, Napagdaanan na kung kumbaga lahat. ilang beses na tayong ginago at inano, parang we look back na lang. Iba na yung tanong natin na Nawawala yung parang, benchmark mo. yes, may Nawawala roadmap yung na benchmark tayo. mo. Oo. Oo, na parang Parang, hindi pala ganoon. Mm-mm. So parang ngayon, di ba, nare-realize mo alam mo yun talaga. yung, di ba, napag-usapan natin before, mga minsan sinasabi natin, by 28, dapat Yes. kasal Lagi na tayong ako, may dapat ideal ganito. kasi, ideal age, ideal Exactly. Pero scenario, dadating ka ideal yung man. point ng, di ba, point ng life mo na nawawala lahat yung benchmarking mo. As Oo. in, dahil yung mga ideal na yan. Yes, So, yan ang nawawala kumikitil talaga sa siya. atin. Yan ang nagpapahirap sa atin. 'Di ba tayo pag makikipag-date, siyempre, mga ano pa lang, kasagsagan ng mga dating yan. Nakita lang natin, ay, hindi ganun ang trabaho niya. Ay, hindi siya ganito manamit. Ay, hindi siya ganun katangkad. Kasi bata pa tayo nun Pero kasi ngayon, Dito 'di ba, lang tayo parang sa more on Looks, physical. lahat. Physical. More on physical talaga. Hindi natin Lahat wala pa yan. din sa emotional talaga. Halos puro ano Oo. lang. Kaya mas Ganyan kawawa naman talaga ang babae kapag halimbawa masyadong maraming idea. Pwera na lang kung lintik ka na sa ganda. Pero teka, hindi naman porkit maganda ibig sabihin hindi ka nalolokohin, di ba? Kahit nga pangit Correct. ngayon, nagloloko din. Basihan yun. At saka wala yung sasabihin mo na sabi mo, ano to, kung gwapo, lulukuhin ka niyan. Kung ganito, baka hindi, ganyan. Wala Hindi talaga. rin. Walang ganon. Walang ganon. Kahit nga mabait sobrang bait ka na nga lulukuhin ka pa rin Exactly. Tapos, di ba, alam mo yun, ipapasok mo dyan yung parang, bakit ngayon parang, sige, ganito na nga, niloko pa rin ako. Ninis pa rin ako. Di, pipiliin ko na lang, di balik na lang sa gwapo. Ganun na lang. Di ba? Oo. Parang, kasi, parang wala kayo Lahat possible yan. Lahat may possibility. Correct. Ikaw, Mama Maria, ano yung mga, sige, ganito, kailan mo nasabi na tipong, saglit, tama na tong kabobohan na to? Parang hindi mo naman, kung sana lang yatang dadating ba yun? Hindi, ano ba? Nauntog ka na lang Matatauhan ka na bigla. lang. Matatauhan. Walang yung tipong aanuhin mo na, okay na ako. Siguro sa mga na-experience mo, parang doon lang papasok yung ayoko na. O kaya tama na. Parang Oo. ganun. Doon mo na lang marirealize na, ay bakit ba ginawa ko yun? O kaya kailangan ba talagang mangyari yun para lang matauhan ka o magising ka? Parang mahirap siyang mahirap siyang i-explain na ganun-ganun lang na bigla-bigla kang magigising. Kasi depende nga rin sa naranasan mo. Kung ano ba yung ginawa mo sa love na, kung paano ba ang nangyari sa'yo sa love na naging tanga ka ba, ikaw ba yung tipong kahit ayaw na sa'yo, habol ka pa ng habol, o kaya naman yung tipong ayaw mo na, pero pinipilit ka naman nung gumugusto sa'yo. May mga ganun, di ba? Hindi nga natin alam Iba-iba nga ang... Okay. Hindi sa'yo, Ay, Mama, tukso. sa'yo kasi ikaw, pag sa'yo may gusto, ayaw mo. Ang gusto mo, ikaw ang may gusto. Yung gusto mo. May ano ka din may tama ka din May ganun talaga. Oo. May ganun talaga. Diba? Kasi kung gusto mo yun yung ayaw sa'yo. Ganun nga walang magagawa. Siguro, ang problema nga, yung choice ko din, yun naman sila naman yung ayaw sa akin, pero yun namang gusto sa akin, yun Ayaw naman mo yung naman. Ayaw ko. Oo. Hindi ko rin naman alam kung bakit ganun. Oo nga, di Bakit ba? nangyayari nga? I know one person talaga bukod doon sa isa pang alam ko na gustong-gusto ka pero ayaw mo. Di ba? Correct. Oo, yan si Mama Maria. Kung humabol naman yan, Tapos, lintik na, diba? daig pa lalaki. Talagang buong magulang yung lalaki, liligawan niya. Ganyan yan Stealth ninja yan Hindi po pamilya. Oo.
Diba? Mm. Parang gawin mo yung mga bagay na yun. Gawin mo lahat ng hindi mo naman talaga ginagawa na alam mo namang ikaw yung tao na simple ka lang. Na gano'n. Yung hindi mo Pero mama, aakalain magagawa bakit mo. ayaw mo doon sa may gusto sa'yo? Why? Hindi, Hindi ko hindi rin lang siya alam isang eh. beses nangyari. Twice. Mm-mm. Hindi ko rin kasi alam. Sa Ay, totoo lang, hindi. hindi Sagutin ko mo. alam. Alam ba? Hindi, di ba meron nga yung sino yung pipiliin mo? Yung taong mahal mo? O, O mahal yung, ka. O mahal. oo, O yung O, sige. mahal gano'n. ka. Mamaya, Mahal i-ano ka. natin yan. Ikaw, anong mamaya pipiliin mo? Mahal ka o mahal mo? Sige, mamaya natin Oo, idulog yan. yun. Di ba? Mm-mm. Sige, mag-alaklo din tayo. Kahit naman hanggang sa uli, yung mahal ko pa rin. Nagkataon lang na minahal na lang din siguro ko. Mm. Dahil minahal ka, di Totoo. ba? Totoo. Yun eh. Kasi parang hanggang sa huli naman, ganun pa rin naman yung pinipili ko eh. Yung kung sino lang yung mahal ko. Mahal In Mahal mo. fairness, mo. yeah. Ang Actually, tanong na lang doon, kung mamahalin niya rin ako. I-reciprocate ba niya? Oo. Nga, nagiging rato ko, di ba? In Parang, fairness, kaya kami mama, napakalaki ng epek nung nag-Canada ka. Doon yun na-realize eh. Di ba? oo, naging fetus si G. Naging correct. fetus. Oo. Correct, O correct. minsan, di ba, may mga kailangan pa bang mangyari yung mga ganung bagay lang para malaman Realize natin? niya, oo. Mm-mm. Tayo Bag, mga ganun, hindi Kailangan pa naman ba natin namin magpunta nun ng Tagaytay at i-grill siya? correct. O, Buti ikaw. na lang, ulit after a month, bumalik agad, di ba? Oo. O, ikaw, Ayun Mama nga, Grace. Ikaw, kailan yung parang masasabi mong naging bobo ka sa pag-ibig? Anong instance sa buhay mo? di naman, siguro, bobo ba yun? Tatawaging, nagpaka-martyr. At Pwede rin naman, nagpaka-ano. oo. So, yun nga, kasi sa akin dumating din yung point na parang, after 10 years, wala talaga. Yeah. Talaga na sagad, di ba? Pero mama, Although, bakit hindi mo tinanong? Verbal. hindi, actually, nagkausap kami noon dati. Kasi 24 pa lang ako, naging kami na. 24 ako Oo. Tender naging age. Yes. Tapos sabi niya, nung mga una, sabi niya, kailan mo plan magpakasal? Nagkataon noon si Idol, yung friend ko nung college, kinasal siya noon, tapos nag-abay Yeah. ako. Mga 26 yata ako noon. Sabi ko, siguro mga 28 years old. Di parang 4 years na. Tapos kasi malaki yung age gap namin, di ba? 12 Yeah. years yung age gap namin. Parang napaisip siya noon. Pag ganoon, parang 40 na ako. Parang ganoon. Kasi 28, 12 years yung gap namin. Uh-huh. Tapos, meron pa siyang hirit noon na, paano pag hindi ako nag-asawa? Ganoon. Kami, di ba? Sabi ko, magagawa ako. Alam mo, pilitin kita kung ayaw pala mag-asawa. Di ba? Noon. So, syempre nung una, parang siguro magbago na mag-isip nun. Parang nung in the end, ano pala, wala talagang balak mag-asawa. Kumbaga nag-fishing siya. Parang, hindi, pero nung mga bago-bago pa lang kami naman noon. Pero hindi ko naman alam na totohanin. Pero after namin mag-break, after 2 years, nag-asawa siya. Kasi sabi niya, na-realize niya na wala pa lang mag-aalaga sa akin. So parang napaisip na ako, hindi pala asawang kailangan niya, caregiver. Ang selfish. Oo. Yeah. Di ba? So parang, sabi ko pa, sa loob niya, hindi ko ba siya maaalagaan? Pero sige, okay na lang din siguro. Yun talaga yung Yeah. So, siguro, kasi nung time naman nun, during the relationship, parang okay lang sa akin, di ba? Hindi katulad ng mga ibang LDR. Kasi kami ever since LDR, parang hindi kami yung normal na boyfriend-girlfriend na everyday magme-message, magte-text, how Right. are you? Anong ginagawa mo? Hindi, mama, nangyari ang relasyon ninyo on his terms. Ayun. Tapos, yun nga, di ba, hindi naman kami open. Hindi kami So, parang, okay, tinanggap ko yun. Okay lang. Although, wala namang kaming sabit pareho. Single naman kami pareho. Pero, pinag-open. Kasi nga, ayun. So, okay naman sa akin yun. Tinanggap ko yun. Tapos, yun nga, hindi normal yun sa amin na everyday magme-message, how are you, ganyan. Parang, nangyari once a week lang. Doon, tatawag, ganyan. Ganoon. So parang yun na yung naging routine sa akin. So okay lang kahit hindi everyday kami nagme-message. Parang doon din yung trust.
syempre nag-travel siya sa work, ibang ganyan. So, may naririnig na rin ako ng mga sabing parang daw palibot siya doon sa Thailand kasi nga ganyan may customer. So, nung kausap ko Iba na pala sabi ko siya, customer niya. sabi ko, sabi ni ganyan, malimit ka daw doon, ganyan, ganyan. Sabi ko, baka daw may girlfriend ka na doon. Tapos sasabihin niya sa akin, may girlfriend naman ako kahit saan, di ba? Parang ganoon. Ang safe. Ang safe. Oo. So, sa akin, okay. Alam mo, Ganun. Mama Grace, buti na lang ikaw naging jowa niya. Kasi kung isa sa amin, putol ang tutoy niya. Anak ko. Ay, wala siyang trabaho Sabihin ngayon. niya yun na to think na nakasampung taon kayo, parang wala Oo. ba lang ba siyang ano ba tawag dito? Yung seryosong ano ba? Hindi, kasi marami din naman siya mga naging girlfriend. So, siguro ganun din yung, na parang, yung mga naging ex niya, parang ang palaan sa kanya, wala talagang plan siyang to settle down. Siguro dahil din doon sa background niya, or tapos, yun nga, parang, ang dating nga sa kanya, parang, kasi nung una, nung naging kami, sabi ng mga office mate namin, parang, baka lokohin mo lang yung bata, iwan mo lang, ganyan-ganyan. So, ang sagot niya doon, sabi, bakit? Sino ba yung iniwan? Kasi yung mga ex niya, siya talaga yung hiniwalayan. Kasi nga, parang walang plano. Kasi aging na sila eh. Yung marrying age na sila eh. Pero, mga long Laging ganun kasi yung ginagawa niya. Parang parang paasa, hindi mapaasa. Parang Kasi yung mga sagot niya, nasa safe Paasa. side lagi, no? Oo. Nasa Diba? safe side siya lagi, yung Oo, mga sagot niya. malakas ang loob niyang gawin yun sa mga babaeng naging Kasi nga, ano na. nakakailan na siya. Serial dater siya, pero wala siyang tinutuluyan. Kaya nga. Oo. Kaya gano'n. So, ayun. So, siguro dumating na rin yung point na parang, pwede ba yung ganito, di ba? Doon na talaga. Anong pa dito Mama, ko ikaw sila yung nag-decide na tama na or ano, paano nangyari? kasi true phone lang kami. Tinanong ko sa kanya, happy pa po ba kayo? Gano'n. Oo, kasi pag ako po, Na-offend siya. Sobrang Na-offend bait siya, mo kaya eh. ayaw niya na. ako hindi kahit kayo magkasama nung pinapo ko siya. So, nga, Kaya, Ano po? sabi niya, ayoko na, na-offend na ako. happy pa po ba kayo? Kasi kung hindi na, okay lang. Parang kanya, ayaw niya Fairness, sa kanya mama. mag-scanning. Oo. Ayaw niya sa kanya manggagaling na siya yung kaya siguro yung mga babae yung unang nag-ano sa kanya. So, feeling niya, victim siya kasi siya iniiwan, di ba? Hindi yun siya Diretso siya. nag-iwan. Ganoon. So, parang lang. Pero, pero ayun, ang ano pa rin, ewan ko, hindi ko lubos maisip na pinatagal niya ng ganun. Tapos at the end, kasi parang ko lang wala lang. din. Dahil parang ako lang naman nagpatagal. Hindi ko pa sinabi nung mga una. Di ba? Kasi nga hoping Okay. pa ako. Ako pa yung Ako Oo, yung ma'am. nagtagal din. Hindi, Well, ando na yeah. nga tayo kasi naman ikaw, seryoso ka sa kung ano yung meron kayo. Kasi nga, Bakit umasa siya, siya sa mama. 10 taon? Na parang baka naman magbago pa ang isip nito. Yeah. Syempre, Isa pa di yan, ba? mama. Yan At ang the age sakit of ng ganito. ng mga babae, mama. Parang we kept on thinking na mapapabago natin ang lalaki. Nasa baka sa Correct. atin, Kahit, this oo. time, he'll change. Baka, kasi Mm-mm. ginagawa ko naman lahat eh. There's no way na hindi siya mag-change because of me. I will help him. Hindi natin Never alam sariling ano. wala kaming pinag-awayan o something. Hindi ako selosa or Kaya wala. nga, Wala mama, talaga. nasa iyo na Ganyan. ang lahat. Pero iba kasi ang gusto niya. Ayun. Yun lang. Anyway. Pero hindi. Ayun, okay naman. Happy naman siguro siya. Ewan ko. Hindi, buti na lang din, mama, hindi ka nag-end up sa kanya. Kasi kung ganyan siya, I don't know. Yeah. Ikaw ang kawawa in the long run. Baka Correct. lumaon kung siya, baka lagi ka lang umiiyak. O Ayun. lagi, alam mo yun. Kasi baka ang hirap niyan, kasal na kayo, tapos ganoon pa din siya. O baka ikay mahagard. Hindi, siguro inisip ko na rin yung background niya sa niya. Family, niya. Kasi di ba mag-isa lang din siya. Bait mo pa rin. Di ba kasi, Ayun. remember yung pag lagi natin siya pinag-uusapan, parang ang daming excuses nung lalaki na parang iniintindi ni Mama Grace. Na parang sa atin, parang kaibigan kasi natin si Grace. Kung parang ayaw din natin sabihin sa kanya, Mama Grace, wag kang tanga. It's a red flag. Mahaba na Ang pasensya, daming red no? flags. Ayaw Kaya namin nga. basagin ang trip mo.
Iniintay kasi Mm-mm. hindi kasi mareklamo si Parang Mama may Grace eh. Kaya support, hindi natin binebengga yung lalaki, 'di ba? 'Di ba ang usapan Mm-mm. kapag umangal yung babae, yung sa atin, doon tayo susugod. Eh hindi na aangal Yeah. to. Mm-mm. Correct. Salamat. Pero at least ano naman ngayon, happily single, o di ba? Yeah. Very nice. Yeah. 10 years 24 ago. 10 years ago, 10 years parang ago. wala na Ay, talaga. 40 plus na tayo. Diba? Kasi, ano na, ano ang plano? Hindi naman ako pwedeng dumepende sa kanya. Kung wala siyang plano sa akin, eh magpaplano na ako ng para sa sarili ko. Mm. Di ba? Mm. So, yan. Siguro aging natin. Dumating yung age ng, ng maturity. Kailan na nag-mature. At saka hindi, Mama, in Mm-mm. fairness sa'yo, kasi kung ikaw talagang, alam mo, martir ka, tapos ano ka pa, yung needy ka or ano, isipin mo, baka ikaw nagmakaawa na sa kanya, na para wag mo Oo. akong iwan, kahit ano na lang gusto mo, wag mo lang Mm. akong iwan. Kaya Paano kung nga. hindi ikaw yan? I mean, kung hindi ka, like, um, tawag dito, hindi ka secured sa sarili mo na, ano kung wala Mm. akong lalaki, ano kung wala akong ano, okay naman ako, may pamilya ako, nagtatrabaho Kaya. naman ako, Kaya may ipon hindi nga naman naging ako. hirap sa atin yung paghihiwalay namin, kahit nasabihin mo 10.5 years. Kasi, katulad nun, hindi naman ako nasanay na lagi kang magkausap or ano, parang okay lang. Yeah. Natural lang. Nabuo mo yung sarili mo, no? Mm. Oo, Nag-iwan. magaan. Parang isang araw ko lang iniyak nung time yan na Mm. nag-break through phone. The following day, okay na ako. Ang Kaya sa haba nung isang araw. araw, gabi lang kasi hapon na yun eh. Tapos nakiparty pa ako no after. Tapos yun, tawanan pa kami ng mga friends. Mhm. Tapos yun, wala. Sabi ko parang okay lang naman. Wala namang pinagbago. Kasi nga, hindi naman siya Tapos maganda rin kasi may community nga din ako dito. Mm. Busy ako. Parang hindi Mm. ako nakakapag-isip ng mga Oo. kung ano. Yeah. May mga ibang ano ka rin kasi. Paano ko yung typical si Mama Grace na tipong loner? Tapos doon lang Oo. umiikot ang mundo yun doon sa lalaking yun. Sa bugto. Wala, babiyahe tayo ng Singapore that time. Correct. Baka iwanan ka niya. Yung sa akin naman, okay, kasi talagang sobrang maraming makaka-relate kasi marami naman talagang yung mga second option ka lang. Di ba naalala mo dahil sinabi ko sa'yo, parang I don't want just yung piece of cake. I want the whole cake. Mm. Yun. Mm. Anyway, parang dumating doon sa point, syempre, alam mo sitwasyon mo na ikay pangalawa lang and besides, alam mo na Mm. meron siyang sabit, kaya tapos sumigi-sigi ka pa lang. Kasi Mm. nasa amin, naging dare sa amin yun na parang, ako ang magugustuhan yan versus dun sa best friend ko. So, ako nga ang nagustuhan. So, hanggang nagtuloy-tuloy na, pinangatawanan na, hanggang nagkakaroon ka na ng emosyon. Mm. Kumbaga parang, okay, pwede naman pala. Tapos parang dumaan yung panahon, lumalaon na parang saglit, nagde-demand ka na ng oras na every time tatawagan mo siya overseas, pipili siya ng time kung kailan wala sa paligid yung asawa. Yeah, yeah. Parang na-realize ko saglit, parang hindi to tama. Okay, sige, fine. Mm. Tapos, syempre, pag nagkikita kayo, kung tuwing lang meron siyang destino rito sa UAE, parang, jowa ka lang niya kapag may destino siya rito. Doon ka lang, Andyan ka. yun lang, parang, kasi, parang ako yung Wow, tipo ng seaman. tao na kapag akin ka, akin lahat ng sa iyo na oras mo, Yeah. constant tayong Connection. magkausap. Oo. Kaya lang parang na-realize ko na, 'di ba, tapos 'di ba sinundan ka pa sa Pilipinas. Naalala mo yung Mm. sobrang yun yung parang Yeah. moment na parang, ay, Diyos Hoy. may ang haba ng buhok ko. Alam mo yung gano'n? Siguro lalo akong nag-hope no na, pwede niyang hiwalayan ang asawa niya. Ba't siya nag-effort na ganito? Ba't pinuntahan niya pa ako sa Pilipinas? Correct. Diba? Oo. Na-meet niyo pa. So parang sabi ko talagang, yun yung time na, so pwedeng agawin. Kasi nag-e-effort siya eh. Nagano ng time Oo. sa iyo eh. Oo, So, parang travel ka ng blinded ka Pilipinas. na, pagpapalit niya yung asawa niya kasi ganito, ganoon. Pero dumating na yung sa point na parang, magdadalawang taon na yata noon, nung minsan akong tumawag, hindi, one thing din talaga, yung nagdadasal ka palagi. Kasi nasasaktan ka na eh. Wala ka namang pwedeng pagkwentuhan lagi na yun ang topic mo, nakakaumay kaya. Mm. Tsaka may mga Mm. kwento ko na hindi mo na lang kinukwento sa iba dahil alam mo na talo ka naman pag ikinuwento ka eh. Mm. Pag ikinuwento mo, alam mo namang mali yung ginagawa mo, bakit mo pa? So, Proud na maikwento yun, di ba? I'm not proud of it. Pero mahal eh.
So, Mm-mm. nangyari na yung point na nagdasal na ako na sana talaga, mabuntis yung asawa. Kasi parang ang magiging ano nito is, gasino ka bang tao na may konsensya ka pa ba? Kung magkakaroon na ng anak yan, itutuloy mo pa ba yung selfish ano mo? Yeah. So, eto Yeah. na nga. Tsaka naniniwala ako dun sa sa animal instinct. Hindi, woman instinct. Nasabi ko, parang may something. Malakas Kasi, yun. oo, totoo Woman, pala. Sabi ko, parang hindi siya nagpaparamdam. Tapos parang cold yung treatment niya. So parang, ang uso pa lang noon is, hindi Facebook Friendster. Friendster. Oo. So, ini-stalk ko yung profile ng asawa. So, parang may portion doon na parang nakita ko may baby bump. At hindi niya inaamin. Okay. So, ayun, ako na ang tumawag. So, sabi ko nga, nung pagkatawag ko Nag-testy. na yun, Nag-testy. ha? Hindi, Nag-testy. syempre. Tapos parang ako na ang tumawag. Sabi ko, pag ako tumawag, kung ano magiging usap nito, handa ako. Kasi naranasan ko na yung kailangan ko ng kausap. Gusto ko lang magharot. Gusto ko lang maglambing na, kwentuhan tayo, baby time. Tapos, Yeah. dinadodge mo yung call ko, parang, hello? Kailangan kita kausapin ngayon. Bakit? Bakit mo ko kailangan Nagde-demand na ako. Tapos sabi ko, hindi maganda to. Parang, binabaliw ko na sarili ko nito. Pag hindi ko pa to tinigil, mas lalo akong mas lalo akong lalala. Hindi ko magugustuhan. So, nangyari, tumawag ako sa kanya. Siyempre, Germany yun, overseas yun. Kaliwali sa sa overseas call. Ang bungad ko na lang, sabi ko sa kanya, please, siyempre hindi ko na English ang hirap. Kailan mo sasabihin na buntis ang asawa mo? Natigagal siya, tapos sabi, kailan mo sasabihin? Kasi alam ko naman na. Nagulat siya na nalaman ko. Basta ang sinabi ko na lang sa kanya, please, maawa ka sa akin. Exact the words, parang, please have mercy on me. Nahihirapan na ako. And besides, may anak na kayo. Parang hindi na tama na ginugulo ko pa kayo. Salamat na lang sa lahat. At wag mo na rin akong guguluhin kahit kailan. After nung tanda-tanda ko talaga, Sony Ericsson ang telepono ko, ni-record ko pa yun. Kasi para every time magloka-lokahan ako, baka bawiin ko yung sinabi ko. At least may babalikan ako na nagtakda na ako na nakikipaghiwalay ako sa'yo. Ito na yung Oo. So parang, pasalamat na rin ako na parang kahit papano, may muwang pa ako na gawin kung ano yung tama. Kahit masakit na. Kasi ang susunod doon, napakabobo mo na, tapos nakakasakit ka pa. Yung konsensya rin talaga ang papasok. So, yun yung time na parang masasabi kong when is enough? Kailan yung dapat na tumigil ka na? Yung kapag nakakasakit ka na, tapos na self-destructive ka na. Yun. Kasi ang mga lalaki talaga Kawawa. Pag yung feeling mo, kawawa ka na dun. Kawawa ka na. Nasasaktan ka na. Deserve mo Sobrang pa ba sakit to? na. Oo, deserve mo pa ba to na itinatago ka? Tapos kung kailan lang siya pwede. Tapos, ayan, alam mo na magkakaanak. Ano pa? Inisip ko na nga na parang kung ikakasal kami, naranasan niya ng ikasal So ako first time. Paano ko papalawag sa buong kamag-anak ko na pangalawa kong asawa, na siniraan ko yung unang asawa para maging akin siya? Diba? Tapos, hindi na rin ako ang magiging unang babae na magpaparamdam sa kanya kung gaano ang maging unang ama. Kasi mga anak na yung isa. Parang lahat ng yun, nakakabaliw talaga, as in nakakabuwang. Parang lolokohin ka ng emosyon mo na kahit mali na, itatamper mo yung logic thinking mo sa kung anong pantasya mo na nakakaloka. So yun. So tumigil ka. Yun lang. Oo, parang nakakabaliw talaga. Pero kailan yung time na matatauhan ka na tatayo ka at maninindigan ka dahil yun ang tama. Yun ang ko doon. Yung hawak mo na hindi ito karapat dapat at hindi ko gugustuhin na makasira ng pamilya dahil lang sa pagiging selfish ko. Ganun. Mama Maria. Yes. Ikaw, kailan mo nasabi na tama na? At one point in your life na naging martyr ka or bobo ka sa pag-ibig, kailan mo na-realize na tama na? Siya na uni. Hindi, ang nangyari kay mama kasi, nag-succeed siya Mission accomplished. Hindi, pero kasi, hindi. Kaya siya naging mission accomplished kasi tinuldukan na niya na parang aalis ako para makapag-isip ka. Hinabol siya. 'Di ba? Doon siya na parang kung kailan ka nawala, tsaka mo ako na naisip.
Kasi naman, nung nag-Canada ka, aba, lintik din ng lumbay niya na. Di ba kaya Lumbay nga talaga. natin na parang na-realize natin, aminin mat niyan hindi, ngayon niya naiisip yung nawala sa kanya. So, kailangang mangyari na mapalayo si Mama Maria para makita niya na kung ano yung mawawala Kaya sa nga kanya. rin dumating sa point na umalis pa ako, tapos yung mga ganung-ganung senaryo pa, Oo. Ganun mo talaga. para lang, Kaya nung nalasing para yun, lang hinayaan malaman, namin ano ba eh. yun? Hinayaan Para namin lang mapagka yung sagot, malaman yung sagot bilang sa tanong. gante. Wala mag-aasikaso sa'yo. Natuwa. Oo. Nagising siya ng ganun lang posisyon. Naka-fetus. Bahala ka dyan. Oo, yun yung famous na picture ni every time na birthday ni Jimmy eh. Yeah. Yung fetus na ano. Oo. Wala Ganun. walang, hindi ko rin kasi na maano yung nangyari. Basta nangyari na lang. Kawawa Ma'am, naman. ikaw Dada, when did you realize na tama na? Alang kami lang ang maglaglag ng papel dito. Mm. When Ako did you realize na siguro tama parang, na? Sa dami. hindi. Sino ba yan? Sino yan? Ang dami niyan eh. Hindi naman. Kasi sa akin, alam ko lang naman kung ano yung, kumbaga, alam mo naman sa sayo, kunyari, may mga fling-fling na ganyan, meron dito, meron ganyan. Pero alam mo lang kung sino naman yung seryoso mo eh. Alam mo naman kung sino yung in-relationship mo eh, diba? Yun yung kinilala mo, alam mo yun. Pero yung time na siguro yung parang sabi ko, tama na, kawawa ka na. Kasi parang siguro sagad na ako. So, feeling ko kasi that time, from the start of the relationship, from the start of the relationship, ang dami ng red flags. Hindi, in-ignore ko yon. Teka, sino doon? Alin doon? Sayang naman. Hindi kasi, first month pa lang, may red flag na. First month pa lang, nahuli ko na siya. Ang kapal niya! Exactly, nahuli ko na siya. Oh, okay. So, to wrap up, ang huli nating question, ano ang mas pipiliin mo? Mahal mo o mahal ka? Ako. Mama Maria, ikaw, mag-umpisa ka. Ano mas gusto mo at your age now, sa lahat ng mga naranasan mo, na experience mo, ano mas pipiliin mo? Ikaw ang mahal sa lalaki o mahal ka ng lalaki? Mahal ko pa rin. Mahal mo pa Tama ba? rin. Okay. Kasi siguro yun na talaga yung ano ko, ano ba yun? Masasabing, Hanggang kamatayan yan na yung prinsipyo mo. oo, Doon ka sa parang lalaking mahal ako at kaya kang magpakamartir dahil mahal mo. parang ganon ha, kasi yun na siguro, ganon na nga siguro ako eh, ganon, o sabihin na natin ganon na ako katanga. O dahil kaya ko yung ganon. Kaya ko siya na gawin, kaya kong manindigan ng ganon. Oo, Parang sa bagay, noon pa man, consistent ka, ganyan ka, no? Doon ka sa mahal mo, may, yun may lang. nagmamahal sa'yo, pero Hindi doon ko ka sa naman mahal kasi mo. masabing mahal ako. Eh paano nga kung hindi ko naman siya mahal? Mahal nga ako, hindi ko naman siya mahal. Mahirap Okay. din nga, di ba? Doon na lang din ako sa mahal ko. Mama, swerte mo lang, yung minahal mo, minahal ka na rin. Di ba? Siguro Nag-reciprocate. natutunan na lang. Okay. Natutunan niya na lang. Oo. Ba naman? Buong barangay ang kalaban. Okay, Tsaka ikaw. nakita niya, hindi. Nakita ko rin naman yung ano niya, totoong, Alam namin. yung hirap niya, yung intention na niya, bumawi rin naman. Oo. Sobra. Fairness. Bawing Marami bawi. rin siya pinagdaanan. Oo. Kaya, Ay, nako. thankful na rin sa nangyari sa akin. Hindi ko pero sino unang nagyakag kasi? Sino gumawa ng paraan? Ay, nako. O, ikaw Mama Grace, ano mas gusto mo sa iyong karanasan at sa mga naranasan mo? At kung ikaw ang papipiliin, ano mas gusto mo? Mahal ka o mahal mo? Siguro this time, yung mahal ako. I like it. Kasi naranasan
na yung pinili Based ko on yung your experience kasi, Yeah. no? oo. Naranasan ko na piliin yung mahal ko eh. Pero wala nangyari. So siguro kung ako pamimiliin yun, parang mas gugustuhin ko yung mas mahal na ako. Kasi eventually, ayun, alam ko sigurado mahal na talaga ako eh. Mm. Ako, tututunan ko naman siguro mahalin na siya. Exactly. Sino ba naman ikaw para hindi no? Di ba? Eh, unlike yung na-experience ko nga na ako lang yung nagmahal. Although minahal din naman siguro niya ako. Pero Minahal yun ka nga, naman nun. Oh. Oo naman. wala namang ano yun. Parang, Napakatagal di ba? Para hindi ka, at saka para hindi ka niya na-feel ko rin naman mahalin sa ano mo kahit yan. paano, di ba, during the relationship. Special din naman. Yun nga lang, parang hindi forever. Meron ding ano. So, siguro kung pamimiliin nga, ayun, mas gustuhin ko na yung mahal na ako ngayon this time. Para paramdaman ko naman kung paano yung mas mahalin ako kaysa yung ako yung mas nagmamahal. Siguro mas masarap yung feeling na may mas matambang yung pagmamahal niya kaysa sa pagmamahal ko. Kasi ano eh, mas masarap yung may nag-aalaga sa'yo, nag-care, di ba? Mm-mm. Kasi Bebe nangyari para. time! Mm. Kaya, yun, siguro para hindi na rin maging bobo tanga sa pag-ibig. Kung na yung ano, mas mahal ka, di Oo. ba? Mas pipiliin Kasi ka kaysa ikaw ang pipili sa kanya. correct. Mm-mm. Eventually, matutunan mo rin naman eh, na magmahal din. Talagang deserving yung tao at ano. Mm-mm. So, yun siguro sa akin. Nice. Ikaw mahal mo o mahal, Oo. although, syempre, nasa, ka na, graduate ka na dyan. Pero kung sasagutin mo lang, Oo. ano mas gusto mo? Mahal mo o mahal ka? Kung mayroon ka talagang in reality, kung sa buhay meron ka talagang choice, sasabihin mo mas gugustuhin mo yung syempre mas mahal ka kaysa mahal mo kasi parang ako personally I know myself na alam ko capable ako na kunyari merong isang tao na mahal ako. Tapos ako naman, kahit konti lang ang pagmamahal ko, kaya ko siyang gustuhin, kaya kong ilaan talaga, kaya kong pwedeng higatan pa yan, kahit Suklian, sabihin mo, oo. ikaw yung mas mahal ako. Kaya ko yan, kasi I know myself na kaya ko mag-effort. To be a better person para dun sa tao, lahat, kaya kong gawin yan. Pero syempre, in reality, hindi pa rin nangyayari sa akin yan eh. So, ang sa akin, yung katotohanan, Oo. nauuna pa rin yung mas mahal ko kaysa Aha. mahal ako. Aha. Hindi ko naman sinasabi na nandun ako sa ganung sitwasyon ngayon. Kasi, pinaglaban ako nito eh. Mhm. So, parang, ang laki ng points niya doon. Kung sasabihin mo na, sige, anong points mo doon sa mahal ka or mas mahal mo? Pinaglaban ako. So, 'di ba? Parang nawala lahat yung option ko na ganun. So, kasi nandun ako. nag-reciprocate din, oo. Oo. Siyempre, masarap din siyempre yung feeling na yung parang ikaw yung ina-adore, lagi, yung ganyan. Pero wala, babae tayo. Hindi nawawala yung effort mo. Yes. Na ipaperso ka. Oo. Pinaghihirapan Lagi. ka. Correct. Yun, sobrang haba ng pasensya. Napakabait. Sobra. In fairness kay May kalokohan din siyempre, pero nandun siya na mabait talaga tao. Mas lamang yung kabutihan kaysa sa kalokohan. Oo naman. Good naman yun. At least, Tsaka nagplano para sa akin, ganyan, nagplano para sa'yo. Parang yun yung tipong hindi mo ini-expect. Kasi nga, syempre, given, mas bata yung husband ko. So in-expect ko that time, parang inisip ko, since ako yung matured, baka inisip ko ako yung maglatag ng plan for us. Pero hindi ko ginawa kasi syempre ayoko ma-pressure siya bilang, syempre ayoko naman parang... Sobra yung adjustment mo, no? Parang no pressure, sobra. no pressure. Ilulugar ko sarili ko according sa age. Before naman naging kami, parang dumating ako sa point na tama na, ayoko na. Ayoko nang ma-in love. Ayoko na. Yung parang naging handa na lang ako na kung ako na lang mag-isa, wala akong pakialam. Ako na lang. Okay na ako. Kasi okay na ako sa family ko. Masaya naman kami. Ganyan. Umabot ako sa point na gano'n. Di ba minsan parang hinahabol mo eh. Yung parang, yun ang nakakapagod. Effort ka ng effort. Nakikipaglaban ka lagi eh. Effort ka. Pero dumating ako sa point na parang, tama na. Kasi parang, parang nung kailan ka nagpahinga, tsaka dumating, talaga, ibinibigay sa'yo kung kailan hindi mo kailangan. Ay, nako. Pero ang surprisingly, since siya yung mas bata,
sa amin, dalawa. Siya yung nakitaan ko na, siya yung nagplano. Biglang sabi niya, wala lang casually. Ito yung parang inisip ko, parang umano sa akin. Teka, parang seryosohin ko na siguro to. Yun yung ano sa akin, ang tanong niya sa akin that time. Wala lang, kasi nagkukwentuhan lang kami, bigla niyang sinabi sa akin. Alam mo, syempre, with your age, baka mahirapan ka manganak na, mabuntis, ganyan. Alam mo, siguro pag, sana kahit isang anak magkaroon tayo. Gumanon siya sa akin. So parang ako, teka, wala akong sinasabi sa'yo dahil ayoko tang ma-pressure. Kasi syempre bata ka pa, parang ayoko isipin mo na, parang pina-force kita para magpakasal na tayo, mag-plan tayo ahead, ganyan. Pero narinig ko sa kanya yun. Yun ang ano sa akin. Okay. Yun ang ano sa akin. Parang sige, Road to Forever switch on. Pero pang ilang ka niyang girlfriend bago siya naging talaga nag-settle down? Ilan ba yung kinakainisan ko? Madami ba? Wow! Pang-apat ako. Pero syempre, wala naman kami dun sa start ng relationship na yung standard na cute, ganun. Wala kami sa ganun standard. Dami nag-skip, no? Oo. So, parang lahat naman tayo eh. Paano yung forever? Paano yung love life? Yeah, walang formula. Wala namang Iba-iba. standard. Wala naman. So, it doesn't necessarily na maring lagi merong ligawan. May stage na ganito dapat, may ganyan. So, it doesn't necessarily na ganun. It follows na ganyan. Nangyayari na nga lang di ba? Minsan hindi mo akalain. Talaga. Sige, ganito. Parang, sige, pili na lang ako para may maisagot. Doon na lang ako doon pa rin ako sa mahal ko. Mama Maria. Wala. Mama Maria ng PH. Sige, ibahin ko sagot ko. Doon sa hindi mahal ako. Okay na? Okay. So kung ako papipiliin, ano mas gusto ko, mahal ko o mahal ako? Doon ako sa mahal ako. 'Di ba? Mas aanhin ko na mahal ako kasi naranasan ko kasi na kung ako yung may mahal, para akong tanga. Kahit anong gawin sa akin, okay lang. Pero natatauhan naman ako. Pero this time ko parang kasi ang nangyari sa mga relasyon ko, ako yung may mahal. Ako yung So kung ano lang yung ibigay nila, okay na ako doon. Suklian nila, okay na ako doon. Tapos, hindi ko pa kasi na-try na ako yung mahal muna. So parang yun ang gusto kong maranasan. Kasi parang kilala ko na rin naman sarili ko. Kung nakikita ko naman na okay yung tao, tapos, syempre kahit pa paano may itsura naman din. I mean, given that, alam mong mahal ako, tapos mukhang syempre hindi naman yun. I mean, kaya ko naman sigurong balikan yung pagmamahal na yun. 'Di ba? So, doon ako sa mas alam ko na ako ang mag-a-adjust, magbabalik. Hindi yung hihintayin ko yung tao na ibalik kung ano yung binibigay ko. Kasi pag hindi nasuklian, sino ba kawawa? Sino ba mag-question? Sino ba magrereklamo? 'Di ba? Sino napipikon? Sino mapipikon? Sinong may problema? So, doon ako sa taong mahal na ako, iintayin na lang na mahalin ko siya. Yun. Correct. Appear na Ano yung bobo moment mo sa pag-ibig? To name a few. Yung safe lang yung hindi makakasira ng relasyon. Napag-uusapan lang naman dahil ang tagal-tagal naman na. Ano yung sobrang tumatak sa utak mo na ang bobo ko? Pag naiisip mo, ang bobo ko dito. Ang bobo? Okay, sige. Tapos na ako doon gumawa ako ng sulat. Ito talaga nangyari to. Kasi nga, di ba, doon ako sa gusto ko, doon ako sa mahal ko. Di ba, for a time, yung lalaki dito, dahil gwapo siya. Tapos, pa-fall siya. Tapos yung tipong nakikipaglandian sa chat. Tapos kapag pag nagkikita kami, alam mo yung ginigirian ka rin. So feeling mo naman, di ba nga, nagpainom ako. Yung baklang-bakla. As in, nagpainom ako kasi nga may balak ako doon sa lalaki na yun. So, di success. Tapos, kinabukasan, dahil hindi natuloy yung dapat na mangyayari, first time kong ay parang mali na, hindi lang first time, dati na ako sumulat sa lalaki, di ba? Okay, hindi, nung may muwang na ako, nung may na ako, hindi, medyo matured na ako, first time kong magyakag sa lalaki, tawag pala doon booty call.
Yung magme-message ka Okay. na parang, ano tayo, check-in tayo. Yeah. This time ko, Yeah. doon ko naranasan sa cellphone na maghapon hanggang kinabukasan, compose, bura. Kasi iniisip mo, isasend ko ba? Tama ba yung wordings ko? Yeah. So, yun yung pinakabobo kong ginawa na nag-send ako sa lalaki na buti ko. Tapos ni-reject ka. Ganyan, Nay? Oh, kaya, ang sabi niya, hindi, lasing lang ako nun. Mukha. Tapos, syempre ako naman, kasi ang lagi niya sinasabi, check-in tayo, aanuhin kita. As in, hindi kinabukas. Ay, tama, kinabukasan, nag-message ako, sabi ko, sabi mo, mag-ano tayo kapag hindi na tayo lasing. Tapos sabi niya, sorry lasing lang ako nun. Ay, putang ina. Nanggigil ako nun. Asa mag-send ng message sa lalaki para magbutikon. Isipin mo yun. Now, hindi ko alam kung paano edit gagawin ko na to, hindi ako malaswa. As in. Pero saglit naman, saglit. Nakita niyo naman yung lalaki itsura nun, di ba da? Sinabi ko sa inyo, yung gwapo, yung naging pulis na. Tapos, ay di, parang busit na ako. Ipinagkalat niya pala yun, na every time may inuman yung mga grupo ng taga-trabaho namin, uy, si M, ni-message ako niya na nagyakag ng ganito, ganoon. Ginawa akong pulutan. Kasi nalaman ko pa sa kaibigan ko na parang, M, ginagawa kang Oo, na tuwing every time mag-uusap na kesyo niyakag mo siya ng gano'n, tapos ni-reject ka niya. So anong itsura ko nun? Kumbaga, kilala ko na That's true. isa ako sa senior staff. Tapos, bumigay si M na ganyan, ano pala ni ganyan. Tapos, nung sumunod na eksena, nung nagkita uli kami, dahil may painom naman yung isang tropa namin, common friend, alam mo yung pa-fall talaga siya. Yung tipong tangina mo ka, ni-reject mo ko, tapos, nung magsi-CR ako, hinarangan yung CR at gumanon sa pinto. Parang sabi ko, okay enough. Parang natawa, gwapo ko, pero di na ako tanga. Okay na yun. Kung trip mo yan mapaglaro, gwapo ka, pero tama na. Enough. Parang, di ba sa akin, parang, kahit may rami ka pang naririnig na ang dami niyang dinedate, ang dami niyang minimit, ang dami niyang kachat, okay lang. Kasi ang gwapo mo. Siguro, yung pumayag ako na kasi di ba nga, hindi kami naging open. Never kong na-experience na ipagmalaki niya or ipagmalaki ko. Wala kaming totally, yung naging open sa public. Naging Okay. relasyon. Diba? Umabot kami ng 10 of years. Pero walang gustuhin mo mang ipagmalaki or i-post or yung mga wala, hindi nangyari yon. So, ayun, parang ang tatanga ko lang. 'Di ba? Parang pumayag ako dun sa setup na ganoon. Tago Although, ka. ang kahit na anong sabihin niya, okay lang. Okay, parang kahit na alam kong, sabi ko, okay lang man akong ipagmamalaki naman ito or something, di ba? Parang, yun yung pinaka siguro sa akin. Hindi man, regret lang na dun sa 10.5 years na relationship na yun. Parang, hindi man lang ako na ipagmalaki. Hindi ko din siya na ipagmalaki naman. Pero, okay lang din. Kasi nga, hindi naman kami nag-end up, di ba? Parang sayang. Manghihinayang ka lang dun sa na yun. So, ewan ko, kung katangahan mo yun, ba't ako pumayag na ganoon? Yung ganun setup namin. Na sa wala talagang parang in between kami lang. Tapos nahuli lang kami ng mga kasamahan namin na meron kayong relasyon, di ba? Kasi Anong ginagawa nyo? Ganoon. Hindi, wala. Okay. Pag mga Kasi nahuli birthday ka mo eh. Nagpa-birthday naman, Valentine's, Pasko, nagpapadala siya ng mga flowers. Buti Although ka walang ba? pangalan. Ganoon. So, laksan mo. Buti ka ba pinapadalan flowers? Birthday ko, tsaka so, mag-iisip yung mga ko. Pero hindi siya tinuluyan da. Ano ka ba? Saan ka? Oo nga. Yun. So, mga una lang ding years. Hindi ko rin yung naranasan flowers. Laksan nyo! Diba, ang lakas ng babae pag malabang hair kapag may nakaka-receive kang flowers. So, muna yung pinto. Love ka rin. Although siguro naman, naging din naman, hindi naman masama yung pinagsamahan.
Yun lang, siguro yung regret lang na parang, bakit ko hinayaan? Parang, hindi ko pinaglaban na, bakit kailangan itago? Wala namang Pero masama ang sa laking akin. red flag noon, Grace. Ang red Super flag. laking red flag noon. Na tipong, bakit kailangan natin itago? Single ka, single ako. Oo. Hindi natin Mm. pwedeng Mm-mm. i-open. Hindi Although, nyo naman siya sa bahay, ipinaalam sa buong mundo na parang gano'n. May kilala lang kami. Kaya, kayo, kung hindi pa kayo nagpunta doon at nag-meet ng hindi niyo rin Nag-aalala makakilala. kasi kami. Mm-mm. Diba? Kaya pa yung nag-effort na ma-meet talaga siya. Mm-mm. Yun lang. Ikaw Mama Grace, ay Mama Maria, ano yung bobo moment mo? Yung pinaka hindi Alam niyo particularly, kasi, alam niyo naman lahat yun ever since. Kasi nga, di ba, sa umpisa lang, wala naman talaga. Ako lang yung may gusto. Alam naman natin yun, di ba? Sa una pa lang. ikaw ang Siguro, naligaw, Ikaw, ang naging, lahat. ako lahat ang gumawa, di ba? Alam naman natin yung, pati posisyon? Ria lahat alam yun, natin, no? pero halos lahat alam niyo naman gano'n na nangyari. Wala naman, hindi niya ako gusto, pero gusto ko siya. Ako lang yung nagpapaka, feeling ko, magugustuhan ako, yung gano'n, hindi naman. Pero, bandang uli, iba rin pala yung naging ending. Yeah, Parang kaya nga, nakuha ko rin yung success. gusto ko. Ano siya, mission, mission accomplished sa kanya. Mission accomplished. Pero kung hindi siya, yung iba, sa iba, siguro ang naging pinakatanga ko lang, yung ginawa ko nun, alam mo yun, Mama Empa, Yeah. yung sa school, pinupuntahan ko sa school, pinupuntahan ko sa Kinakaibigan yung kapatid. Best friend si kapatid. Yes, buong pamilya, Lahat kausap niya buong pamilya mula ama, ina, kapatid. Yung lalaki lang ang hindi siya kinakausap. Yun, alam ni Mama, pamilya po na. alam ni Empa yung kasi saksi siya. Saksi. Sa lahat ng nangyari. Sabi pa ni Mama Maria, sa Basti ka mag-enroll ha. Sa Basti ka mag-enroll para mabantayan mo siya. Ginawa pa akong bantay. Ay, galit yun sa akin na parang naiirita na siya dahil alam niyang CCTV mo ko sa kanya. Pero Mama, meron pang sa Bulacan, Mama. Di ba magko-convert ka pa nun? Yun ang pinaka medyo matindi. Kasi para puntahan ko doon at ilang beses kong ginawa yun. Bulacan? Na hindi ako nabiyahe ng ganong kalayo pero bumiyahe ako para lang puntahan mo. Yung ganun lang naman. Pero other than that, wala willing naman kang mag-convert, di ba? Yes. Nagtatanong na siya nung kay Aaron nung sa Jehovah. Jehovah, oo. Grabe. Ganun ka At saka ma-attend na ako. Alam nila yun. Baklang-bakla rin si Mama Rian nun eh. Oo. Grabe yun. Pag naiisip ko nga, ba't ko ginawa yung pinupuntahan ko? Nagtsatsaga ako sa araw kahit, although, ina-entertain niya naman ako. Kasi nagpunta rin ako talaga sa kanila. Pero Mama, hindi naging kayo? Akala ko naging kayo. Naging kayo, Mama? Naging. Okay. Saglit lang. Kanina lang, ganon? Parang ganun lang. Parang kanina lang. Tapos wala na ulit. Pinatahan niya lang. Naging sila. Tapos umuwi siya, wala na sila. Wala na. Dapat nagugulat lang ako yung pagbiyahe-biyahe ko. Yun lang naman yung parang pinaka-matinding ginawa ko na bakit ko ginawa? Bakit kailangan gawin ko yung mga ganung bagay? Hindi ko naman nature yon. Hindi ko pagkatao yung ganun. Hindi mo nature? Ilang beses mo nung ginawa? May disclaimer ka pa? Ganun talaga. Dahil gagawin mo lahat. Love mo lang. Love mo lang gagawa mo. Grabe. Ayun, niligawan niya rin ang pamilya nun. Yes. Grabe. Yeah. Magaling si Ria mag-plot ng ng... Buong pamilya po naliligawan niya. Pag nakuha niya na yung Sabihin, mabait naman si Ria. Talagang si Ria, unang mamahalin ng magulang ng lalaki. As in. Yan ang niya. Yan ang forte niya. Pamilya muna nung target niya. Kahit dito sa present.
Ay, nako. Kahit naman sa amin. Dada, ano yung pinaka-bobo Okay. moment mo, natatandaan mo, na hindi ka nakakahiya, na nahihiya kapag naisip mo ngayon? Ako lang, nagawa ko yan, yung tipong pupuntahan ko, ganyan. Kaya lang, I know when to stop. Mhm. Yung kung Yes, gagawin ko man siya, not because parang feeling ko tangang-tanga ako, or parang, Wait, kailangan mong mag-cite ng sample kasi para sa hook. Alangan kami lang nilaglag namin sarili na ako nagbutik call si Hindi ko kasi Ria, nagko-convert. hindi, Si Mama actually, Grace to be 10 years, honest, ikaw ano? Hindi, you have to top it. Dapat may bobo wala moment akong, ka. Ay, pero andaya. baka may, hindi, pero baka may naikwento ako, kasi, to be honest, hindi ko matandaan kung meron, kung, Kay Pidura. hindi ko talaga matandaan. Yung Kung meron, natatandaan mo na lang na pwede nating i-broadcast. Please, you have to have. siguro parang alam ko na lahat ng red flags, go pa rin ako. Diniretso ko pa, inabot ko pa ng 3 years. Pinaabot ko pa ng 3 years, dire-diretso pa. Lahat ng Mahal red mo. flags nandun na. Kasi nangingibabaw siguro yung pagmamahal pa rin, no? Tama ba? Kasi O hoping dahil ako na possible na maging kami talaga until the end. Nandun kasi ang goal ko talaga, Maybe yung age ka na nung that time. marrying age na ako pumunta that sa time. ending. Oo. Tsaka, Oo. it was a serious relationship. So, Yes. parang Yeah. nag-hope ka na, in the end, aayusin ko to. Baka naman maayos to. Ganyan. So yung sa nag-hope iyo, ako ang na dami ng gano'n. red flags pero inignore mo. Nagdire-diretso ka pa rin. Wala akong Pinagpatuloy pa rin. pinansing red flag. Lahat. Ang naikwento ko kanina na tipong nalaman ko na merong kinikita. Alam ko yon. Alam ko na ang daming baggages sa mga exes. Alam ko nang gano'n na parang, sige, siguro mababago pa naman yan, maayos pa naman yan, lahat, wala yun. Daming red flags na tipong ikaw, yung parang, so kung sa iba to, tama na, may nahuli ka, ang daming baggages, lahat, Tinolerate mo dapat pa. tama na, lahat. Ayun, dapat wala na yun. Pero hindi, dire-diretso ko pa rin. Kasi gusto ko eh. Ganun. Mahal mo eh. Mahal Anyway. ko ba? O pala ang meron lang isa pang Sige, Mama. Lapit ka, Mama, Hindi konti. Ang hina ng audio mo po. Hindi naman naging tanga kasi ginusto ko eh. Yung nagkaroon ako. Hindi namin alam yan. Or ako lang hindi ka nakaalam. Alam yata ni Dada yun, nung sa Makati. Makati Days yun. Yeah. Nung nagtatrabaho sa Makati. Napakadumi mo! Mas maduming may booty call. Oo, mas matindi mo na. Kaya. Hindi kasi, tapos hinatid niya ako sa bahay. Meron din ako. O, di ako na yun. Sige. Alam ko rin yung kay Dada. Ayun, yung ganun lang din. Pero hindi naman siya, hindi ko naman masasabing parang nagpakaano. Gaano tumagal na eh? Sila, pero But then, ako namin pag sila Ria, pag pinag-usapan, di ba? Si Ria, kay ganyan-ganyan, pero siya nagyakag niya kay Jimmy. Di ba si Jimmy lalong nangangayayat? Kaya yakag niya Jimmy niya. Ganun din. Yung kay Ria, ganun din. Nangyari din naman sa akin that time. Pero, yun lang nangyari kay Dada. Alam ko rin yung nangyari oo, kay Dada. but then again, kasi parang feeling ko, ikaw na rin ang dumating ako sa point natauhan, di ba? Hindi. Tsaka nabuo na. Hindi. Mas nauna kasi akong nabuo eh. Mas naunang nabuo yung sarili ko. Yeah. Kaya parang I know when to stop. Sa mga ganyang situation. So, tsaka nandun ako sa point na, rin sa'yo eh. Mararamdaman mo rin sa sarili mo na mahihiya ka sa'yo. Parang, ba't mo ginagawa to? yes. Matatauhan pero ka. tsaka, Okay na to. nung time na yun, pumasok ako na alam ko na hindi naman to magtatagal. Yes. Alam ko na hindi to. Hanggang Ayun, parang sa akin, pag mga ganyan-ganyan na mga fling-fling na pag kaya sabi ko, 'di ba, parang nandun ako sa point na pag nakita ko to na hindi naman ako pwedeng parang ayaw akong ilabas nito. Ay, tama na, hanggang diyan ka lang. Ganyan ka na lang. Ganun. So, I know when to stop. It goes to it goes to to show talaga yung value mo sa sarili mo. Parang kung ano man yung mga choices natin ngayon, dapat mauna. Kung ano man yung mga naging karanasan natin, kaya tayo ngayon na andito, kung ano may sitwasyon natin, kasi ito yung
ito yung bunga ng ating values na hindi natin pinili na magtagal na nasa ganong sitwasyon kasi we will not tolerate it. Hindi ako papayag. Hindi tayo pwede Tsaka dun sa bare minimum lang. Oo. Ang laking Parang I bagay deserve talaga more. pag pinag-pray mo yung Oo. nangyayari sa'yo, yung Totoo, Mama. nangyayari, yung na-experience mo sa kumbaga sa bawat araw, sa may mga nakikilala ka o meron kang nagugustuhan o meron nakagkakagusto sa'yo. Pag pinagdadasal mo kasi talaga siya, alam mo may sagot lagi eh. May Correct, Mama. dumadating na, May oo, may reason. dumadating na sagot. Dagdag na question lang, kung kayo, halimbawa, if you were, to us, halimbawa, meron kayong maghingi ng payo sa inyo, at nakikita nyo na yung ginagawa ng batang yun ay parang, alam mo yun, ang tanga-tanga ng bata na yun, ano masasabi nyo sa kanya? Ako na. Sige, bilang Ganda ng naka-orange ka. Oo. Hindi kasi sa akin naman from the start ng episode na to, sinabi ko naman talaga na kahit anong mangyari sa akin that time, kung ano man yung pinaggagawa ko, wala akong pinagsisihan kasi parang nauna sa akin na nabuo yung sarili ko. So, hindi ko masasabi na na you're at your strongest point in life, pero sa akin, syempre may mga weaknesses pa rin naman ako. Pero buo yung sarili ko kasi nung pumasok ako, kahit anong relationship pa yan, kahit yung tipong hindi mo ma-i-out ngayon o yung open relationship, pero nung pumasok ako ay sabi ko nga, lagi yung sinasabi, I know when to stop. Kasi alam ko yung value ko. Alam ko yung tipong, teka, bakit parang siya lang nakikinabang sa relationship na to? Correct. Pero bakit hindi ko siya mailabas, 'di ba? So, yun ang ko, ang dami kong pag nakita ko na agad ang red flag, tama na. So, may mga ganun ako. Laging sinasabi yan, sa pamangkin ko laging sinasabi yan. Yun. So, hindi pwedeng laging mahal mo lang, ikaw you're into that person. Parang i-value mo lagi, isipin mo lagi yung sarili mo. Hindi ikaw lagi yung tipong, ay nako, dapat, yun, parang, ang tawag doon, hindi ko yung dapat patay na patay. Isipin mo lagi sarili mo. Okay lang naman, walang problemang ma-in love ng todo-todo. Pero, hindi ko masasabi na magtira ka para sa sarili mo. Ikaw muna. Isipin mo muna yung sarili mo. Isipin mo yung sarili mo kasi kaya mong magbigay ng todo-todo kahit na gaano mo kagusto, kahit na kung ano man yung gusto mong ibigay para doon sa tao na yon, kaya mong ibigay, walang problema. Kung buo ka, hindi ka mauubusan. Yun ang tingin ko. Kasi kayo, yung dumating ako sa point na yung time na talagang buong-buo na ang sarili ko na kaya kong maging strong kahit anong mangyari sa akin. Wala na akong ngayon, ayaw ko na siyang parang i-brush off na, hindi naman kailangan yun kasi ginusto ko siya. Kaya kong ganunin na siya. Yung parang, alam ko naman sa point in life ko na, okay, hindi siya okay, hindi siya tama. Pero wala okay naman ako. Tsaka kaya ko naman, na-stop ko agad. So tama na. Kasi okay ako. Yung ganun. Hindi ka naman napariwara. Yung nagpero. Ikaw, Mama Grace, ikaw. Yung nagpero, meron nagsapero. If you were to ask advice, anong sasabihin mo doon sa mga pamangkin mo ngayon? Siyempre, dadaan yun sa mga love life. Ano may papayo mo sa kanila para hindi naman totally dapat madaanan? Ano lang yung masasabi mo, parang mag-guide na message para sa mga pamangkin mo na dadaan sa pinagdaanan natin? Yun. Sa akin, magtanong? Siguro, magtanong? Magsalita? Huwag maghihiyang magtanong. Bakit hanggang ngayon wala ka pang boyfriend, hindi kami makapag-boyfriend? Sabi, gano'n no? Hindi, kasi syempre, okay lang magmahal. Natural, mararanasan nila niya at the point na alam ko, hindi ko naman alam kung meron na silang minamahal ngayon o ano. At that point, siguro, pag nagmahal lang sila, yun nga, wag yung todo-todo, magtira sila sa sarili nila. Kasi tayo, tendency, pag nagmahal, talagang all out eh. Intensity kasi. Hanggang minsan, hanggang sa, pag hindi nag-workout yun, parang, walang natira sa sarili mo. Doon ka magiging down talaga. Parang, mas mahihirapan ka na magmahal ulit. Kasi nga, parang naranasan mo, nasaktan ka, ganyan.
So, siguro okay lang din na masaktan sila. May experience sila. Kasi isang way yun eh. Kasi hindi naman lahat ng gusto natin, yun yung mangyayari. Mayroon talaga nakalagay para sa atin kung ano man yung ano natin. Mm. Kasi yung mga kasama natin. At first, okay. Kung sino yung naging boyfriend nila, yun din yung katuluyan. Edi, okay. Pero kung hindi, okay lang din. I'm sure merong mas Bangon. better at talagang manakaalam talaga sa'yo. Pagdadaanan mo lang lahat yung mga sakit na yan para maging stronger ka at para ihanda ka rin dun sa mga susunod mga relationship. So, Siguro handa ka sa na sa akin kasi, susunod mong relationship. Yes. dapat, oo Para naman. kay Kung Mama may, Grace yata dapat niya sa akin naman kasi kung may dadate at this Yeah, age, kung may exactly. dadate, thank Bonus na lang, you. Correct. yes. Kung Oo. Yes. pa rin, I'm happy kung ano ako ngayon, wala akong Correct. regrets, walang Oo. so, kasi ngayon, di ba, marami ako na-research, ay, maigi na nga, hindi ka nag-asawa. Yung mga may asawa, hindi mo necessarily masaya ka eh, kung may asawa ko or ano eh, di ba? Swerte na lang talaga natin, mama, no? Itong age na to, wala nang magsasabi, ba't di ka Mm-mm. mag-asawa? Ay, naku, mas marami tayong rason ba't Correct. hindi nag-asawa. Correct. Yun yan, di ba maraming, ay, buti ka pa nga eh, buti ka pa, hindi ka nag-asawa. Ay, ganun, di ba? Parang marami ngayon nagsasabi na, Sorry, hindi applicable doon sa mga baba sa window, ha? Sorry. So, wala. So, happy lang ako ngayon kung ano man yung kaloob ni Lord sa akin, Kelly's Yeah. blessed singleness or ano. Blessed single. Pero happy Same. ako sa Correct. mga naging relationship ko or ano. Siguro at least na-experience ko naman kahit pa paano. Hindi naman ako yung no Totally boyfriend walang situation. ma-share, oo. O hindi kahit pa paano yung 10 Naranasan mo years. naman siya eh, di Oo. ba? Di ba? Mahabang panahon pa nga eh. Haba Na nga nun eh. at saka ano. Kaya, ayun, happy lang. Gano'n lang. Huwag matakot ding magmahal kasi ng pagmamahal yung sakit nga eh, di ba? So, okay lang yun. Basta importante, yun. Mahalin mo nga, gaya yung sabi ni Dada, mahalin mo yung sarili mo una. Kasi hindi ka makapagmahal ng iba kung hindi mo mamahalin yung sarili mo. Ay, thank you. Anay? Si Ate Lods. Ikaw si Ate Lods. Ikaw ba, Single. Maria? Ikaw, kung halimbawa, meron kang pagpapayuhan si Jaden, oh my goodness. Sasabihin, Mami, Anak I mo. love this Ako girl. since Anong may papayo mo sa kanya? puro lalaki yung anak ko, yung dalawang pamangkin ko lalaki din. Siguro, nga, no? pag nagmahal lang sila, wag, alam mo yun, dahil nga lalaki sila, syempre iba eh, babae tayo, sila mga lalaki, hindi rin natin alam kung paano nila gagawin yung mga bagay na yun pagdating ng araw na sila na yung papasok sa mga ganong sitwasyon. Siguro nga, bukod sa mahalin nila yung sarili nila, kumbaga, matuto rin silang pahalagahan yung bawat babae na makakasalamuha nila. Di ba? Kasi hindi natin alam yan eh. Iba nga ang lalaki, iba ang pagpapalaki babae. sa Iba lalaki, oo. pag-iisip yan. Oo. So, wala naman akong ibang ipapayo, kundi pagdaanan lang nila kung ano yung proseso ng kung paano sila magmamahal, kung paano nila ibibigay yung sarili nila sa mamahalin nila. Vice versa, na yung babae naman, kung paano rin sila mamahalin. So, yun lang. Wala eh, mahirap mahirap basta magbigay ng ano ba tawag dito, ng advice ng alam mo naman na iba-iba rin ang mangyayari sa That's true. sa kanila, That's sa bawat isa sa kanila. Depende kasi sa Iba-iba sitwasyon. din yung pagdadaanan nila. So, yun lang. Magpahalaga lang siguro sa bawat relationship na nila. Respeto. Relationship or pakiramdam ng bawat isa. Siyempre, di ba? Ano yan eh, emotions lagi yung gumagana dyan pag love eh. So, yun lang. All over the world. So ako naman, hindi iibahin ko yung sagot ko kasi parang syempre mga ano yun, talagang kumbaga payo nyo talaga yan. Sa akin naman doon tayo sa radical na na perspective. Para to doon sa mga mostly babae na nasa edad, alam mo yun, kasagsagan pa lang ng nai-inlove kasi yung pamangkin ko, 'di ba, na ano. Sa akin lang ang payo ko, I don't know kung normally maririnig niyo pa tong payo na to, pero ang sasabihin ko, please, huwag kayong mabuhay sa pantasya na kapag nagmahal kayo ng lalaki, yun na yun. Lagi niyong tatandaan na ang lalaki, isa lang kayo sa option, isa lang kayo sa salitang
just having fun. So wag kang magulat kung magjowa kayo ngayon, magjowa rin niya yung kaklase mo, kaibigan mo, kasi that's the part of being a man. Pribilehiyo sa kanila maging lalaki na gawin nila lahat ng gusto nila basta fun. Samantalang ikaw, muntik nang maglaslas ng pulso mo dahil na broken heart ka. Dahil na-realize mo may iba pa siyang kachat. Doon tayo papasok sa, please, ngayon pa lang magising ka na. Hindi lahat ng lalaking ipapanganak handang maging first boyfriend mo and last boyfriend mo at magpapakasal sa'yo. Hindi. Hindi tayo nabubuhay sa ganoon. Lalo sa panahon ngayon, there's always an option. There's always an instant. Lahat yan. Lahat gusto nila instant. Jowa, instant. Sex, instant. Hiwalay, instant. Anything goes. Kaya mas tibayan mo yung puso mo, mas tatagan mo, and dapat mas open ka sa family mo. Doon ka sa talagang pinanggagalingan ng core mo. Diba? Yung ever since na nagmahal sa'yo, at huwag kang mawawala ng respeto sa sarili mo. Tandaan mo yan. Kahit ano pa yung nakikita mo sa social media na idinidikta na okay lang makipag-live-in, mag-premarital sex, sasabihin ko sa iyo, ikaw ang babae, it's up to you kung kalaguhan yan, don't do it. That's true. Kung okay lang sa'yo na makipag-sex and you're cool with it, yung sa pamilya mo, kung ano sasabihin, it's up to you. Again, don't hassle yourself. It's your choice. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Just go with the flow, basta hindi ka nagre-reklamo. Yun lang. So, good luck. Good luck sa mga kabataan ngayon. Tama, ihabol ko pa, yung pala, parang, eto, non-negotiable to, para talaga sa mga kabataan ngayon. Yung nauuso yan, di ba? Tawag dito? Iba-blackmail ka. Siyempre, magbi-video ng, halimbawa, intimate, moments ninyo. Utang na loob, wag kayong papayag na may mangyayari sa inyo, tapos i-video kayo. Sobrang kabobohan yan. Ibabagsak ko na, napakabobo mo kapag pumayag ka na okay lang i-video kapag intimate nyo na. Magiging nightmare mo yan, dyan masisira buhay mo. At pangalawa, kapag ang lalaki, inumpisahan kang saktan, ni katiting ng dulo ng daliri niya at dumapo sa mukha mo, magising ka na. Wag kang papayag na yun din yung mamananakit sinasabi ko eh. Alam mo yung sinasabi ko din yan sa sarili ko before. Sabi ko, sabihin na natin na mas masakit yung sinaktan ka emotionally kaysa physical. Pero sa akin hindi. Sa akin hindi. Ang physical, kahit na madampian ka lang, kahit hindi gano'ng kasakit yan. Pero pag physical ka na, wala nang respeto yun. Mausapan yan. Mauulit. Walang respeto yun. Diyan nag-uumpisa yung mga battered abuse. Battered wife. Girlfriend. Mga battered shrimp. Kahit usapang mag-asawa na ha. Actually, hindi dapat. Diba? That's true. Ewan ko sa akin. Awa naman ng Diyos na pa yun. Mas mukhang sa amin kasing dalawa, mukhang ako makakasakit. Ikaw ang battered husband. Pero hindi. Baligtad pala. Hindi kasi parang hindi, nag-aalala kasi ako sa mga kabataan ngayon eh. Ikaw, pamangkin mo babae, akin babae din. Kumbaga parang ang maririnig lang nila ang gusto nyong marinig. Actually, natatakot ako para sa anak ko. Yeah, ng bata ngayon. Mahirap ba? Tapos nandito pa siya, diba? So, natatakot ako para kay... what's my 2 cents regarding the recent breakup of the Katniel of the Philippines? Na obviously, apektado lahat ng mga Pilipino, nasaan mang panig ng mundo. Ako, ang take ko dyan, well, hindi ako nagtataka. Again, iniisip ko before, so ongoing yung relationship nila, 11 years na sila. I don't really think na Daniel is capable of maging like talagang totally as in zero na hindi siya mag-cheat ever. Sa gwapo niyang yun. Diba? Sa gwapo niyang yun. It's like it's privilege. At ganyan kabulgar na maraming babae na nagpapakamatay para lang mapansin niya. At saka yung talagang sobrang vocal sila na gustong-gusto nila si DJ. So, para sa isang lalaki, to stick with a woman at a young age, parang ang hirap i-maintain nun. So, again, ang pareho kong naiintindihan yung dalawa. Kasi si Daniel, nasa prime of his years siya ng pagiging lalaki niya. Naandyan na yung mga palay na lumalapit. Sino ba naman ako? Bilang galing ako sa Padilla clan. So, imaginein mo, nagkataon lang na talagang naprotektahan yung image ni Daniel, kaya medyo shocking siya.
Kasi yung niportray na image ng management sa kanya, ni Catherine, pinagtakpan siya for the whole 11 years. So ngayon, nung nag-reveal na, nag-break na, dahil hindi na kinaya nung isa, may nagreklamo na, di ba? Kaya naman humaba ng ganyan, hindi nagre-reklamo yung isa. Ayan, hindi na maipagkaila. So again, ganyan talaga, people change. And nasa babae yan kung talagang papayag siya o hindi. So sa kaso ni Catherine, siguro na-realize niya, I don't deserve this anymore. And somehow, I think na-realize din niya na I deserve better. I deserve a man who can stand, yung kaya akong panindigan at hindi ako, mamahalin ako pero hindi ako sinasaktan. So, it's just normal. Yeah, actually it's not that I deserve better. Parang on that situation, I don't deserve this at all. Ganun lang. Huli na lang niya Kasi na-realize. Yun na nga. Hindi, possible naman na realize niya, di ba? Parang, di ba, napag-usapan naman natin last time, nakita naman na natin. Again, papasok na naman yung mga red flags. Alam naman natin yan. Papasok na, pero then again, umaasa tayo na possible na mabago pa. So may mga ganyan. Tumagal lang siguro. Binibigyan pa ng chance kasi kumbaga paulit-ulit na binibigyan ng tinatry. Parang gano'n. Kumbaga Hanggat yun napagod lagi. na. Oo, hanggang sa ilang beses bang ang pagtatry para maayos lang. Pero kung wala na talaga, wala na. Bibigay na rin, di ba? Kumbaga, ano na rin siya. Actually, hindi ako nila fan pareho. As in, hindi ko alam kung anong movie nila. Pero sila yung tipong, parang gusto ko sila as a couple. As in, for example, nagbo-browse ka ng Facebook, ganyan. Tapos may mga reels at sumasagi sa reels mo yung silang dalawa, yung pagiging sweet ni Daniel, yung pagiging caring ni Daniel kay Catherine. Kasi napapatigil ako. Hindi ko siya nilalampasan. So parang doon ako na parang nakakatawa naman to, ganyan. Pero syempre, parang lahat naging superficial. Hanggat, 'di ba? Sumabog na lahat. At ang nakakatawa until now, ilang araw na yung nakaraan, ang dami pang lumalabas. Lalong ang daming lumalabas. Yes. Coming from their friends. 'Di ba? So ang daming involved eh. Kada lumalabas yung silang dalawa, may mga barkada trip yan. Ang daming involved na ang daming nakakaalam, ang daming lumalabas tuloy. Paunti-unti. Feeling ko parang hindi matatapos yun ng ilang araw lang or weeks hanggat may mga lumalabas. Parang naglalabasan ng mga ebidensya ba? Ganun. Kumbaga nag-uumpisa pa lang eh. No? Actually. Gozy yan. It's natin masasabi kasi again, in a relationship, we don't know kasi eh. 'Di ba? Ang yung relationship, minsan makikita natin ganyan, katulad yung sa situation ng dalawa. Alam natin, si Daniel ang nag-cheat, si Daniel ang may kasalanan, kawawa si parehong may Catherine. yan, hindi man pagchichit Pero ang kay diba? Catherine. Exactly. Meron yan. So, we wouldn't know. Kasi, possible na yung nakukwento ka sa iba, nakukwento ka sa family mo, sa friends mo. Pero meron silang dalawa lang na hindi natin alam lahat. Correct. Exactly. Or hindi naman tayo, kasi hindi naman natin sila close. So, possible na yung friends nila or yung family nila. Meron naman yun sa isang relationship, laging merong sila na sila lang nakakaalam. Exactly. Oo. So, hindi natin alam. Possible na mas malaki yung weight na may kasalanan si Daniel. Pero hindi rin natin ma-weigh, di ba? Siguro sa akin lang, kasi just like any other relationship, di ba? Hindi natin alam talaga, meron nga 25 years, 35 years, naghihiwalay pa rin. So, siguro sa kanila lang, good thing hindi pa sila kasal na nangyari itong na to. Kaysa yung kinasal na sila, tapos saka sila mag-decide na maghiwalay, di ba? So, siguro, yun nga, napuno rin yung babae kasi kung ilang beses mo na talagang pinatawad, kasi siguro hindi lang ito isang beses o ngayon lang nangyari. Parang marami na yata ang beses eh. Yeah, I think so. Hoping siya na kasi nga, di ba, big talaga sila, ang dami ng mga project, ang dami pa nakapila sa kanila. Next year, dapat meron pa silang movie yata na gagawin. So, siguro iniisip din ng babae na parang as much as possible, parang sige, titiisin ko to para, di ba, sa kanila din. Pero at the end of the day, parang mapupuno ka na eh. Napuno na eh. Puno na yung salop eh. Kaya, di ba? Hindi na kaya. And I feel her eh. Kasi di ba, parang, sila 11 years. Kami 10.5 years.
Konti na lang, oh. Kaya nga andun yung point na masasagad talaga yung babae. Parang, hindi na talaga worth it na ipaglaban. Or, parang, sabi nga doon, di ba, sa linya, na meron siyang linya nun, The House of Us yata yun. Yung parang pagod na ako na Ay, ba intindihin Yeah. yun? Yes. itakpan sa magulang, ganyan. Sabi ni Direk Cathy Garcia Kaya, Molina, part of magsulat it, ka, anak. Oo. kung saan siya nagpagod. So, Ramdam ko yun. oo. So, siguro, nung pa lang, meron ng mga instance na nangyayari sa kanila. True to life na pala yun. Oo. Tapos ganun din, di ba, noong huling yung huling teleserye nila, Too Good to Be True. Parang may nag-question din, di ba, yung about, yung loyalty. Kung ano yung, okay. Yung pala meron na yun. rin paninig doon parang nakaramdam na yung ibang mga So, Yung yun. pala So, yun. talagang time lang na napuno na talaga yung isa. Kasi, Pero nanay, sige. looking at yung sa buong picture, naawa ako sa dalawa kasi pareho yung nasasaktan. Masakit kaya Oo, makapanakit. 'Di ba? Lalo for sure. sa kay Daniel Padilla, mas marami siyang sasanggahin na ngayon na mga Kasi sa kanya bash sa kanya. parang Oh. oo. And Lagi while nasa on the defense other side siya hand, ngayon. si Catherine Bernardo ngayon ang hinahangaan kasi parang kahit anong ginawa sa hindi siya nagsalita ng hindi maganda doon Masama. sa lalaki. Bigla nga 1.2 million kagad yung additional followers niya Yun nga After sobrang ganda. Sana ganito maghiwalay yung mga tao. Parang kung ano man yung pwedeng sa kanila na lang. Sa kanila na lang. Huwag na Para magsabi magladlad. magsagiraan, di ba? Exactly. They ended After up in a all, classy way. yes, Yeah. after all, minahal mo yung tao eh. Nagkataon lang na. Exactly. That's the point, di ba? Huwag mong sisiraan na. Oo. Maganda. Okay na yun. So, mali mo, pero, naniniwala ko magkakabalikan yan. Magpapahinga lang yan. Oo. At siguro, lang din, next year may movie sana, oo. I mean, kung paano natin nakikilala si Daniel Padilla, kung paano niya i-adore tsaka si Daniel, si Catherine, parang I don't see any other women na gaganyanin ni Daniel. I don't know. Pero kasi ang lalaki naman, pwede naman niyang gawin sa lahat yan. Ay, di ba? You wouldn't know. Tsaka artista yung dalawa. So, syempre, whenever they're on public, I know. Kasi, di ba? Pag nasa labas ka, alam mong, imposibleng walang nakatingin sa'yo. Nasa airport ka, kung nasaan ka man, kahit saan. Even, kunyari, restaurant na pinareserve mo, imposibleng walang nakatingin sa'yo dahil superstar sila. Diba? So, alam mo yun, hindi mo masasabi na baka naman, ayokong i-judge yung isa. Pwede kong sabihin na, possible naman na sinasadya nyo na maging super sweet, maging maalaga kay Catherine. Kasi alam niya, may mga nakatingin sa kanya. Maraming I need to protect this image. Diba? Oh my goodness. And maraming salamat sa mga nakinig sa amin. Don't forget to like and share ang aming Facebook page, Lilac Lounge. Also ang aming Spotify. And do share our podcast. And then para marami pa tayong madagdag sa ating community. So mga kapatid, good night. Bye from Singapore. Bye, thank you. Bye. Good night and God bless. See you again next time. Oh, yun. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is good.